Ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa mesa lang plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Hanap mo ba ay dagdag na kita? Subukan mong maging isang agripreneur. Kaakibat ang Department of Agriculture, kayang-kaya mong magsimula ng negosyo gamit ang agrikultura. Yes, tama, may pera sa agrikultura. Kaya tara na't alamin ang mga bagay, kasangkapan at suporta ang kakailanganin mo para sa iyong business venture. Dito lang yan sa Masaganang Pinas sa DZRH tuwing Sabado alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Masaganang Pinas, Season 2 na! Tayo na sa Masaganang Pinas. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada.
And that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Kung ika'y nahihirapan, tatabihan kita, di kay aking papayuman. Bumuhos man ang problema, magsisilbi itong paalala. Huwag nang mag-atubili, halika na sa aking tabi. Ang lihim mo ay di ko ipagsasabi. Huwag nang mag-atubili, halika na sa aking tabi. Ang lihim mo Ay, sarap matulog. Pa naman eh, naabutan ako ng malakas na ulan. O, di ba? Kuyang Carlo Solomon. Oh, siyang kumanta yan eh. Para sa DZRH Operation Tulong. Good morning, Kuya Carlo. Ay, nako mga kaibigan, umuulan po talaga ng basa. Sabi nga ng Mayor Lacaydeo Macalma, ang lakas na buhos. Grabe. Kulang na lang mag-zero visibility dito sa CCP Complex sa lakas ng ulan. Ingat po ha. Sa lahat po ng ating mga kababayan, mga motorista, mag-ingat po tayo. Dahil yan po ang ating panahon. Di ba? Grabing ulan. Oo, habagat pa ba ito? Alamin nga natin mga kaibigan, ngayon po ay Thursday na tayo, no? Ngayon po ay 13, no? Ghost month daw eh. August the 13th. August 13, 2026 na po tayo mga kaibigan at tayo po ay tuloy-tuloy lamang sa ating pong public service. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dami pong suspendido ang klase ha. At ilang pong lugar dito naman sa Metro Manila ngayong August 13.
nag-suspend po ng klase. Dahil nga po dito sa panahon natin. Eto, nasa linya na natin. Kausapin muna natin mula po sa DOST Pag-asa si Ma'am Lori De La Cruz. Ma'am Lori, good morning at malakas na ulang umaga. Yes po, good morning ma'am at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Well, as of 9:45 a.m. kanina, nag-issue po tayo ng rainfall advisory. Meron pong heavy rainfall warning ang Bataan. Naka-yellow po tayo sa Bataan, Zambales, and portions of Cavite at Batangas. Ibig sabihin, iyon po yung mga lugar na nakakaranas ngayon ng malalakas na mga pag-ulan, halos sustained na mga pag-ulan at least in the next 2 to 3 hours. Yun po yung ating expect. Dahil pa rin po yan sa habagat. So patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan doon. Samantala, sa kasalukuyan, light to moderate rains naman ang nararanasan sa Metro Manila, Pampanga, Batangas, Laguna, sa natitirang bahagi pa ng Cavite, Tarlac, Pampanga, at sa mga nearby areas o mga kalapit na lugar. At maaari pa rin makaranas din ng mga brief periods ng heavy rains o malalakas na pag-ulan katulad po ng nararanasan natin ngayon dahil sa thunderstorms o during thunderstorm occurrences. Samantala, ina-expect din natin ang mga light to moderate rains sa Rizal, Quezon at Nueva Ecija dahil din po sa epekto ng habagat. So itong mga pag-ulan na ito, again, effect pa rin po yan ng habagat sa ating bansa at patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially sa mga low-lying areas dahil sa banda ng pagbaha. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po. Ma'am Lori, yes. Ito mga pag-ulan na to nararanasan natin ngayon, lakas dito sa Pasay area. Ibig sabihin, ito po'y mag-persist hanggang maghapon? Most likely naman po ito ay titigil naman, pero ibig sabihin, tuloy-tuloy talaga yung kondisyon natin na maulap at maulan. Oo. So hanggang weekend na ito, Ma'am Lori? Most likely po. Oo, yes. Pero wala namang LPA outside the PAR? Outside the area of responsibility, may tropical storm. Yun po yung nag-enhance kay habagat. Pero papalayo naman po yun. So, oo. Pero ngayon, ito yung lakas na naman niya. Kaya ramdam natin hanggang Metro Manila. Okay, so wala tayong gale warning, Wala po so far. Okay, maraming salamat, Ma'am Lori. Wala naman. Good morning. Good morning, Ma'am Lori De La Cruz mula po sa DOST Pag-asa. Ay, sarap matulog. Anyway, tuloy-tuloy na po tayo sa ating DZRH Operation Tulong. Ay, sige nga, message nyo ka ako kung gaano kalakas ang ulan dyan sa mga lugar ninyo. Message lang kayo kung saan nararanasan ang mga pag-ulan na ito sapagkat, yun nga sabi ng Pag-asa, naka-moderate to heavy tayo diba? Dito sa Metro Manila at kabilang yung mga binanggit niya lugar kanina, pati yung Cavite. But anyway, binabanggit natin kanina, suspended po ang klase, diba? Sa ilang lugar. Ngayon pong Thursday, dito sa atin sa Metro Manila, parang nagsuspend ng klase ang Valenzuela City, tama? All levels, public and private, and then shift to alternative delivery mode sila. Maging ang Marikina City, all levels, pareho po public and private schools. And then ang Malabon, parang kahapon maga pa lang nagsuspend ng Malabon. All levels, pareho po public and private, and then shifted po sila sa alternative delivery mode. At meron po tayong mga lugar na talagang nakararanas ng mga pag-ulan ngayon. May mga suspension din tayo dyan sa Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region. Meron din pong mga suspension of classes kasi dyan naman talaga matindi yung tama ng habagat ngayon. Maging sa Central Luzon, ang Central Luzon kasama po ang Bulacan, may Kawayan, Malolos, and Hagonoy. Yan, sa Bulacan pa lang po yan. Then sa Pampanga, of course, lalo na Pampanga. Ayan, meron pong mga lugar na suspended din ang klase maging dyan sa lalawigan ng Bataan. So, dyan po nararanasan yung ating masamang panahon at ilang araw na ba ito? Halos 1 linggo na di ba? Kaya ingat-ingat po tayo yung ating mga motorista lalong-lalo na po yung mga mga mamotorsiklo. Naku, mag-ingat po kayo. Ay, wag masyadong makulit sa kalsada at mahirap pong kayo po Oo, maging pasaway sa mga panahon na to Nakita nyo po minsan madilim tapos bumubuhos ang ulan.
So dapat po kayo po mismo maging responsable sa inyo pong pagbaybay sa mga kalsada, lalong-lalo na po pagka malakas ang buhos ng ulan. So yan po ay paalala natin sa ating pong mga kababayan, dahil alam niyo naman kapag po ganito ang panahon, talagang malapit tayo sa disgrasya, lalong-lalo na po kung tayo po ay pasaway pa at hindi po tayo hindi tayo nakikinig. Hindi yung disiplina natin sa kalsada, wala talaga. Wala kayong pakialam. Mag-ingat po tayo mag-ingat. At nasa ilalim na rin ng state of calamity ang mga probinsya po ng Cavite at maging Pampanga, dahil nga po nakaranas po itong dalawang probinsya na ito ng malawakang pagbaha na ibinunsod po ng tuloy-tuloy na pag-ulan, at ito pong habagat ang sanhi po niya na lalo pang pinaigting nung nandito po yung Bagyong Luis at Maymay. Grabe po yung mga epekto dyan po sa naturang mga probinsya. Kaya marami po, sabi nga sa Cavite, mukhang 20 local government units ang naapektuhan po, at yun po ay dahil nga dito sa patuloy na pag-ulan na ito, 10,000 families and then 35,000 individuals yung pong naitala na naapektuhan itong baha dala ng matitinding pag-ulan. At maging dyan sa Pampanga po kayo, ingat po yung ating mga babayang Kabalen. Ayan, apektado po ng baha 297 barangays at 17 mga bayan at lungsod. Aba, ang aming ever donor natin ditong Senator Lito Lapid ay binahaba kayo sa Porac. 'Di ba? Sa Pampanga, grabe 'di ba? Tapos tinatayang halos 1 bilyon na daw yung halaga ng pinsala sa agriculture pag pinagsama po diyan sa lalawigan ng Cavite at maging diyan sa Pampanga. Kaya nagpapatuloy po yung pamamahagi po ng tulong ng mga lokal na pamahalaan sa kanila pong mga nasasakupan, yung mga ayuda na kinakailangan dun sa mga apektadong residente. Pero syempre, yung ating mga kababayan ay maging alerto din po kayo sa ganito pong panahon natin, dahil alam niyo naman pagka ganitong panahon na tayo ng tag-ulan, talagang ito yung panahon po ng disaster. Maging tayo sa DZRH Operation Tulong ay alerto din yung ating mga member. So yung pag-ulan natin, mararanasan pa po yan, kaya tayo po ay mag-ingat. Standby lamang at tayo po ay magbibigay daan. Meron pa rin po tayo mga pasyente, sikapin nating matulungan ngayong umagang ito. Mag-double time tayo. Ang dami nating mga pasyente actually. Sa Department of Health, ang dami po tayong mga kababayang may sakit. So harinawa mag-double time din kayo ng pagbibigay po ng assistance. Lalong-lalo na po doon sa mga public government hospitals, maging mababait. Yung ating pong mga medical staff. Diba? Dami mga nagsusumbong sa atin natatarayan doon ng mga nasa ospital Diba? Okay. Anyway, oras po natin 25 minuto makalipas po ang 10:00 ng umaga. Babalik po tayo, standby, at tayo po hahataw sa ating pong mga pasyente. Mapakinggan natin yung kanila pong mga hinihinging tulong. Isang taga Lanao, layo nito, Mindanao, Lanao del Norte, at isa pong taga Quezon City dito sa Metro Manila. Standby lamang. DZRH Operation Tulong. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon.
ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan.
Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po siya ang lapamon na nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang lapamon na nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang
nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin mga kaibigan, 39 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. At ngayon mga kaibigan, dako na po tayo sa ating pong pasyente. Sikapin nating matulungan ngayon pong Thursday morning. Unahin muna natin ang 74 years old na si Nanay Irene Maglente, taga Doña Imelda, no? Barangay Doña Imelda, Quezon City. Si Nanay Irene po ay may mga anak na, subalit wala ding pirmihang trabaho, no? Meron po siya mga anak. Andiyan po si Mister, walang pirmihang trabaho yung kanyang mga anak, pa extra lamang daw po. So nung nagpa-check up po si Nanay Irene diyan po sa ospital ng Sampaloc, doon po nakita na meron po siyang benign, meron siyang diabetes, at hypertension, syempre doon sa kanyang edad, at medyo napakahirap po ng buhay. Humingi po siya ng tulong para po sa kanyang mga gamot, na kinakailangan na mabili para po dito sa kanya pong kalagayan ngayon. Humihiningi po niya daw yung tulong ng kanyang kapitbahay para makapunta po, makalapit dito sa atin sa DZRH Operation Tulong. Nanay Irene, magandang umaga po. Good morning. Nanay Irene? Magandang umaga, Nanay Irene. Ayan, di ako marinig ni Nanay. Magandang umaga po, ma'am. Oo, Nanay. Good morning. Ma'am Binahuhan po, magandang umaga po. Kasi malakas po ang ulan dito. Ay, oo nga. Naririnig ko nga po, Nanay. Opo. O, dinig nyo na po Kaya ako. hindi ko masyadong marinig. Oo. Opo. Ngayon po, dinig nyo na ako. Oo, Nay. Dinig mo na ako. Opo. Okay. Opo, narinig ko na po. Oo, Nanay. Saan ka, nung nagpunta ka po sa ospital ng Sampaloc, ano pong sabi sa inyo? Ano daw po yung inyong sakit? Sabi po, intayin ko po yung tawag. Sa ospital po ng Sampaloc, nung kayo po'y nagpa-check up? Po? Oo. Sa ospital po ng Sampaloc, nung kayo po'y nagpa-check up, ano pong sabi? Opo. Oo. Ano pong sabi ng doktor?
Okay, babalik. Nasabi na po yung sakit ko na ano daw po ako, yung sa diabetes ko po. Diabetic po kayo. Opo. And then, ano pong, anong sabi sa inyo ng doktor? Ano daw dapat ninyong gawin? Po? Okay, nanay, sandali, babalikan kita ha, at yung aso mo'y maingay. Sandali lang. Ayan, saglit lamang po ha. At medyo hindi tayo magkakaintindihan pag maya't maya ay uulitin natin yung tanong kay Nanay Irene. Okay, standby lang. Kanina po ay Lanao del Norte yung ating sisikapin pong matulungan na isa nating pasyente, pero baka po nakamonitor yung ating pong pasyente na sino ba? Bryce Kimada ba yun? Oo, baka nakamonitor, di nyo po sinasagot yung inyo pong cellphone. Kaya in the meantime, standby lang at pupunta naman tayo sa Dasmariñas, dyan po sa Cavite. Meron pong bata, na inilapit din po dito sa atin. Saglit lamang po, babalik tayo. Sandali lang. DZRH Operation Tulong. RH number 1. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Show, nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon,
hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Abangan this Saturday. Hi, this is Kyla Miel and you're watching Scene Zone. Growing up, I used to compete with my ate sa vocal solo pop na Vinny Ross. He is a rapper. He said na don't wait for the opportunity to come. Submitting a demo that's AI. I don't like it. Of course, yung movie ni David Licauco and Barbie Forteza po na That Kind of Love. May nakikita pa rin akong comments na napanood ko yung movie kaya napakinggan ko yung bawat hakbang ko na magtayo gilang bituin ako'y uusyo. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang RH. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binahuhan sa DZRH Operation Tulong. Ay nako, oras natin. 49 na minuto po makalipas ang alas 10 ng umaga. May problema tayo sa mga signal ng ating mga kababayan eh. Anyway, para po kay Nanay Irene Maglente, no? Kasi po siya po 74 years old na. Mukhang nahirapan din yung ating signal. Ang kakausapin po natin ay yung kanya pong, sino tong mananawagan? Yung kanya pong kapitbahay. Ayan. Nakasama din po niya sa sa bahay si sino to? Kuya Mario o Tatay Mario? Magandang umaga po. Good morning. Ma'am May Binahuhan. Oo. At May na lang po. May na lang. Okay. Good morning po. Sino po ito? Kuya Mario? Oh, yes, ma'am. Po, kayo po'y kasama ni Nanay Irene sa bahay. Opo, doon po ako sa itaas. Sila po yung nasa baba po. Nakikituloy lang po doon sa ilalim ng bahay po. Opo. May iskinita po. Ganun po, ma'am. Opo. So, si Nanay Irene po, sino pong kasama niya doon sa baba? Sa niya? Sa tirahan yung niya? Yung asawa po niya. Medyo may edad na rin po. Opo. 75 na po. 75 na rin. Yung pong kanyang mga anak, nasaan po? Ma'am, may mga trabaho pa extra po. Yung isa po, nasa nagagawa po ng nagre-repair po ng mga electric fan, ganun po, mga plancha. Ilan po bang anak niya? Ilan yung anak? 4 po, ma'am. 4. Tapos may kanya-kanyang pamilya, then yung mga ilan po ang kapisan? Ilan po yung kapisan niya? Ilan po yung kapisan niya doon ngayon sa bahay? 2 lang po sila mag-asawa. 2 lang. So ang mga anak po nasa iba't ibang na. Opo, isa po yung nasa Batangas, isa po na dito po sa yung yung malayo, Ilocos po, Ilocos Norte. Kaya kayo na rin po ang umaasiste kapag po kailangan. Ako lang po ang tumutulong at saka po yung minsan po barangay po namin na inaabutan po siya ng bigas at saka ng kaunting mga ayudang halimbawa po, mga dilata. Kailangan, opo. Pero pero mga anak po'y walang wala po, nagsusuporta minsan talaga. lang po, nagbibigay din po yung anak niyang pangalan, yung nagre-repair po ng ay kulang din po sa pamilya kasi po hindi pamilya din po yun at ang hirap din pong kumuha ng ngayon sideline kasi po yung mabagyo.
Opo. maulan. Naku, hindi kawawa naman pala ang nanay at tatay, ano? At Opo, walang ma'am. kumakalinga. Pero natutuwa po naman ako at nandyan po kayo bilang isang mabuting Opo, ma'am. kapitbahay. Naku po. Opo, at saka po, taga-simbahan po naman, ma'am. Ako, opo. nag-center po ako sa Panginoon sa Ay, simbahan. namin, salamat, parokya. salamat. Salamat po, Kuya Mario. At least meron pong Good Samaritan na nasa tabi po ni Nanay Irene at ni Tatay. Opo, ma'am. Opo. So, sabi niya po kanina kasi mukhang hindi niya na tayo mapakinggan ng maayos. Ano Kasi po? po ay yung kung cellphone niya po ay nabagsak, Opo. ay ito po kasing ginagamit kong cellphone, ma'am, ay valid po. Kanya po ito, sinarefer ko na lang po sa Quiapo. Ay, opo. So, mayroon po. Opo. Ay, yung asawa po ng Diyos, okay naman po, nare-refer Oho. naman po. Tapos Maganda lagi na. naman niya po kayong, may time naman po kayo para sa kanya kahit papano, no? Pagka nahingi Yes, ng ma'am. tulong. Ay, Opo. mabuti. Pagka po inuutusan niya akong pumunta sa Mercury, bibiling Mabiling gamot, gamot tapos niya. pupunta po sa barangay. Pero kayo po may pamilya din dyan sa taas. Ma'am, ako po ay solo parent po. Solo parent. Opo. Naku, Yes, mabuti po. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Ano? Napakabait po. Napakabuti na inyong puso. May anak po akong isa, adopted child ko po, nasa Laguna po naman, ma'am. Opo. Sa Laguna po. Kaya ikaw din lang mag-isa. Opo, pero being alone po ako, ma'am, minsan po ay sa ano po ako natutulog na kasi po may gawain din po ako Sa simbahan. Opo. Opo po ako ay pag po nagmimiso si Father, natulog po ako, saka po pag yung mga feeding program po, nagbibigay po kami ng mga lugaw, pagkain sa mga bata, ganun po. Naku, kabait po ng puso ninyo at God bless you po, Kuya Mario, ha? At Opo, mag-iingat din po kayo at Kasi kasama po yung prayer prayer to the naman. Lord. Opo. Okay. So Kuya Mario, si nanay po ay diabetic na, no? Tapos ay Opo. hypertensive. Yes, ma'am. Oo. Nag-i-insulin na po siya eh. Kasi si tatay po, ganun din. Pareho sila. Opo, meron po din yung kanyang asawa. Pero mas grabe po kay Nanay Iris kasi po ay nag-i-insulin. Tapos yung paa po niya, minsan po, hindi niya maigalaw. Gabi-gabi po, nasigaw po siya sa sakit. Tapos yung pong, minsan po na hinahapo, lagi po siya nahihilo. Minsan po, inaantabayan namin baka matumba eh. Opo. Naku, mabuti talaga at nandyan po kayo. Wala pong, yun po, doon ba sa apat na anak kahit papani, wala ba nabisita? Minsan lang po yung pong si Ingel po, yung kanya pong panganay na anak, napunta po naman, nag-aabot-abot po na minsan ng kaunting pera, pambili po ng ayudang bigas, pagkain, at tapos kaunting pambili po ng vitamins, yan po. Pero hindi po lagi, minsan lang po yung, kasi po wala nga pong trabaho, pa extra po eh. At least kahit papaano may lumilingon. Napakahalaga Yes po nun. So napakabuti po na inyong puso't para nyo na rin silang para na kayong anak niya o pareho kayo parang kapatid? No? Parang kapatid lang parang po. Kapatid. Ano po? Naku. Ka-sister po sa simbahan. Sa simbahan. Ano na lang po yun, ma'am. Oy, opo. Naku, God bless you talaga. Ilan taon na po ba kayo? Matanong. Ako po, bata pa naman po ako. Medyo 50? line of 5 po. Ayun. 50 Kaya nga po. sabi ko nga sa Kuya Mario, boses mo eh. Anyway, Kuya Mario, so ngayon ang kanyang maintenance ay para sa diabetes at para sa hypertension. Opo, at saka po ma'am yung siya pinagpa-laboratory. Ngayon po nakita po doon sa laboratory yung kanya pong sakit na doon po ay nung sa medical abstract po ma'am. At saka po ma'am yung po niya, siya po minsan ay lagi po siyang nahihilo. Lagi pong gusto niya lagi nakahiga kasi po ay mahiluhin mo siya. Tapos nagkakaroon na din po siya minsan po ma'am ng yung malilimutin po. Yung gano'n, hindi niya alam yung nagkagawa po. Dahil sa edad. Pero doon po ba sa mga anak, alam po nila yung kondisyon ng kanilang mga magulang? Opo lalo naman, na si nanay. Hindi ba sila nag-worry no na kahit papano may mag-decide sa kanilang pisanan yung... Para pong para pong sa bagay kasi pag may pamilya talaga kumbaga ang alalay mo na lang talagang suporta. Pero syempre tayo naman kasi sa kulturang Pilipino talaga di mo naman talaga pwedeng hindi lingunin ang magulang.
Di po ba? Kasi po sa, kasi po sa ating pong mga Pilipino, ang pamilya ay pamilya po. Sama-sama po. Oo. Although, syempre, kapag may pamilya naman talaga, sadyang una ang pamilya. Ano? Yes, ma'am. Yes po. Kaya pagka ganyan, ang mga nanay at tatay, sila na yun anong tawag nito? Nagtsatsaga. Tahimik na lang sa isang tabi, ano? Pag ikay nilingon, di salamat. Ano? Kahirap. Opo, ma'am. Anyway, sige po, ganito po. So, ang mga binibili po ninyong gamot para sa kanya, diabetes at yung pong hypertension. Pero lagi po, sino pong insulin, opo. Sino po yung kayo din po ang kasama pagka po siya Mm. nagpapa-check up sa ospital ng Sampaloc? Opo. At saka po sa East Avenue po. East Avenue. Sige po. Ganito po, Kuya Mario. Ayan, makikisuyo kami ha. Nandiyan ba sa tabi mo si nanay naman? Nakikinig naman. Sige, pakisabi po kay nanay. Bibigyan po namin siya yung pambili niya po nung kanyang mga gamot, sa pamagitan po ng ating donor, si Senator Lito Lapid. Bigyan po namin siya ng 2,000 pesos. Ayan, para makabili po siya ng gamot. And another 3,000 pesos po mula sa Manila Travelers. Yes, ma'am po. Thank you po. Malaking tulong na po yung ibibigay niyo, ma'am. Papasalamat po kami kay Senator Supremo Lito Lapid po sa kanyang buwiminto ang puso po. At saka po, ma'am, sa inyo, siyempre, sa lahat po ng staff ng DCR8, kami po ay nagpapasalamat sapagkat tunay na kayo po ang haligi ng ating bayan. Salamat po sa tiwala. Sige po, tas dagdagan po yan ng ating pong mga donors sa GCash, 1,000 pesos mula kay Sir Eddie Alvarez and PPG. Yes po. So, bali po, ma'am, pasensya na po kasi po yung kanya pong pandinig napakahirap. Yes po, opo. Sige pero po. naririnig po naman ng asawa niya sa radyo namin. Sige po, pakisabi, tatanggap po sila ng kabuang 6,000 pesos. Ano po? Opo, yes po, ma'am. Okay. Sige po, at kayo po huwag magsasawang tumulong po kina Nanay Irene, ha? Yes, ma'am po. Kasi po all the time po, basta for the glory of God, we will help him. Ay, salamat. Opo. God bless you more po. At Yes kayo po, po ay bigyan ng magandang kalusugan para nang sa ganun marami pa po kayong matulungan at mayakap dyan po sa simbahan. Ano po? Opo. Salamat po. Marami pong salamat at God bless you po, ma'am. Sige po, amin pong ibibigay para. So, pakisabi na lang po sa kanila. Ano po? Natutulungan po sila. Salamat po. Pakisabi kay nanay, mag-iingat lagi at magpapalakas. Yes po, ma'am. Salamat po at God bless you po, ma'am May Binauhan. Okay, wala pong anuman. Kayo po laging mag-iingat. Ano? Ayan, mga kaibigan, si Kuya... Ano nang pangalan ni Kuya? Mario Perez. Ayan. Okay, maraming salamat. Nakakalimutan yung pangalan. Tinanggal ni Isa yung aking Maraming salamat. Thank you po, Kuya Mario Perez. Ayan. At syempre maraming salamat sa ating pong Senator Lito Lapid. Salamat, Sen. Supremo, thank you. At syempre sa Manila Travelers, ang tropang matulungin ng Mayor Lacaideo Macalma. Sana marami pang tumulong sa Operation Tulong para makatugon tayo sa mga ganito kahit papano'y makatulong sa mga nangangailangan. Lalo na yung mga senior citizen. Ay, kawawa naman talaga pag hindi masyadong nalilingon ng mga anak At salamat din po. Thank you so much again, Sir Eddie Alvarez and PPG. Salamat po sa inyo. Makibigan, saglit lamang po ha. At meron tayong bibigyang daan na isa munang report. Ayan, ang Pasig po at Mandaluyong nagsuspindi na po ng in-person classes hanggang grade 12. Oo nga, naka-yellow rainfall warning po tayo Alamin natin ang update mula kay RH52 Eniel Parosa. Eniel? Sila na ng klase sa mga eskwela ang lahat ng lokal na pamahalaan dito sa Eastern Metro Manila. Sa anunsyo ng DOST Pag-asa, itinaas kasi ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila pasado alas 10. Dahil dito kagyat na nagpaalala ang Pasig City Government, wala nang pasok sa mga panghapon nitong in-person, partikular sa Antason Daycare hanggang sa grade 12. Kasama ng alternative learning system o yung ALS. Sa Mandaluyong naman, wala na rin pasok o suspendido na rin ang in-person classes mula preschool hanggang grade 12, private at public schools din. Habang kapapasok lamang may nabalita dahil din sa malakas na mga pag-ulan ngayon, sinuspende ng pamahalang lungsod ng San Juan ang pasok sa lahat ng antas
all levels sa San Juan, public at private schools ngayong araw, Agosto 13. Sa ngayon, ay madilim pa rin ang kalangitan at tuloy-tuloy ang pagwalam dito sa mga binamagit nating area sa Eastern NCR. Nauna na kahapon na nag-anunsyo ng kanselasyon ng pasok ang pamalang syudad ng Marikina, all levels naman sa kanila, public at private schools. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report. Flash Report. Flash Report. Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report. Ayan mga kaibigan, maraming salamat Edniel Parrosa. So wala na rin klase sa San Juan. Ano po? Public and private o levels. Tama ba? San Juan, ano? San Juan. Okay. Yan po yung report ni Edniel Parrosa. Lakas nga naman ng ulan. Ako, ingat po tayo ay ating mga motorista. Anyway mga kaibigan, wala na po tayong oras. At kanina po hindi natin na-contact yung yung ating mga pasyente. Siguro nahirapan din yung signal. Diba? Pansamantala po, maraming salamat sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong. Of course, maraming salamat Isa and LN at kay Het, RHTV. Muli ako po si May Binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon po sa Public Service Awards. Susunod na po, inabangan yung drama, love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Ang